Bible sharing, ganun. So, ganito yung mga activities dito sa village namin. Si Lord binigay si Jesus. Binigay si Jesus kasi si Jesus yung perfect lamb. Si Jesus yung perfect offering sa atin. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa hindi mo kilala. Jesus came as God's messenger and God's sacrifice. Bakit kailangan siya maging sacrifice? Kasi God was revealed in the Old Testament as a consuming fire. Di ba? Ang Diyos ay nakilala natin na grabing Diyos, umapatay ng makasalanan. At pwede niya lagyan ng sakit ang tao. Merong isang hari inuud eh. Sa galit ni Yahweh ng Diyos. And then, yun ay nung Old Testament. Kaya ang tao noon, bagamat na ipakita rin ni God yung kanyang that He is good, true enough, doon sa mga nilalang niya ay yung mga tao ay pinapanggungan niya ng pag maiinitan. Piling siya gumagawa ng Diyos ng paraan para madama siya ng tao. That is in the Old Testament. Now, sabi ni Sister Marilyn, God came because He was sent by the Father to express His new identity. New identity. And that identity exactly is God, who is love. For God so loved you that He gave you. Nung nililigawan ni Jesus si Marlon, panay ang bigay niyan eh. O, di ba? Kasi, how will you express love? Without giving. Without giving. Without sacrifice. At yan. Without Exactly, sacrifice. At dito, ay tinuruan tayo ng Biblia, through His Word, how to do it. At may hindi lang labang, pag may relationship na, may karapatan ka na eh. Para bang yung kinakasal, nagkakaroon ng right to become children. Alam nyo, noong Old Testament, if my people, ganun lang siya eh. Kaya mga tao ko lang kayo. But this time, it is a lovable God who gave Himself for you as a sacrifice. Tatanggi ka ba? Ako elementary to high school to college, fundamental Baptist ako. I read Bible. Nag-aral ako dito, pero akala ko ligtas na ako. Akala ko ligtas ako dahil may relihiyon ako eh. Uy, Baptist ako. Fundamental Baptist ako. Yung pala, taga-mental lang ang katulad ko. Taga-mental lang pala ako. Not unless nang maranasan ko siya. Yun yung maganda ron. Sa love, may experience. Sa love, may experience. At itong karanasan ko na ito, naranasan ko siya, binago niya ang buhay. Binago niya ang buhay ko. Elementary, namatay ang tatay ko, naging rebelde ako hanggang sa graduate ako ng elementary, high school, aktivista na ako, nakulong ako. At subversive activist ako. What a wonderful gift of God as a miracle and way, true enough for me to be saved, is to have an amnesty with the government. Sabi ng gobyerno sa akin ni President Marcos noon, okay, matalino pala yung bata nga, pagbigyan natin makabawi. Pagbigyan natin ng amnesty. Ang amnesty ay isang hindi karapat-dapat na pagbibigay favor. Amnesty. Talagang nagkasala ka at binibigyan ka ngayon ng pagkakataon. One second chance. Oh, second chance. Amnesty. Wow! Ngayon, tinan nyo kung gano'n ko kalaya. Yung amnesty na yun yung that whosoever will believe shall not perish.
So, I was sent out. Ako'y nakalabas sa bilangguan. And alam nyo, subversive activist, illegal possession of firearms, and explosive. Kasi pinaputok ko yung isang granada sa school. My testimony is recorded to 223rd PC Company. And it is recorded as it is. Pwede itong ipakita kahit saan. And you know what? Nang pumirma ako as agreement sa amnesty. I signed my name that telling them that I accept this amnesty. Lumaya ako ngayong hapon. Hindi ko na itatanong kung tinanggap mo ng Panginoon. Are you willing to sign the offered amnesty for you by God? Willing ka bang pumirma sa amnesty na to? And take note, ang ipipirma natin ay ang ating puso dahil puso o pag-ibig ang ginamit ng Diyos. Walang weapons. Talagang pag-ibig ang ini-offer. Wala. Hindi ka makaka-refuse. If you refuse, maaaring ikaw na makapagsasabi kung anong meron ka. But today, we will all recommit ourselves to Him. Saying, Lord, I am willing to sign this commitment, this amnesty. We will say, Lord, forgive me. I fall short to thy measuring rod. With deep, most precious heart giving. Let us all bow our head. Raise our hand about. Let us say, Lord Jesus Christ, Ikaw po ang naging hain at kabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Ako'y naligaw ng landas, aminin ko man o hindi, ang hayag at hindi hayag na kasalanang nagawa ko. Ngayong araw na ito, I want to recommit, I want to sign an amnesty. At sa kasunduang ito, ang iyong pagpapatawad ay magiging buhay para sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking puso na nilinis ng iyong dugo. Tumahan ka, Panginoon, at doon maghari ka bilang aking Panginoon. Hindi na ako ang boss. Ikaw na, Panginoon. Ikaw na ang aming Panginoon na susundin. Sa pangalan po lamang ni Jesus na iyong inihain upang kami tubusin. Salamat, Panginoon. Amen. I would like a special prayer for everyone, Lord. Marahil nakakagulat ka, Panginoon. Pero totoo po yun. Yung amnesty na ibinigay mo sa amin ngayon, ang kapalit ay ang kamatayan ni Jesus. Ngunit ang mabuting balita, binangon mo siya. Bakante na ngayon ang libingan niya. At siya'y nakatingin sa amin. Walang reason para kami manatili sa kasalanan. Kami magpapatuloy, ang lahat ng kabataan narito ay hipuin mo ng may kabanalan at iyong bigyan ng bagong pag-asa, Panginoon. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian. Salamat sa iyong bagong identity na ipinagkakaloob mo sa amin upang makilala ka pa namin higit pa sa aming nalalaman. Araw-araw, Panginoon, pinagkakaloob mo sa amin ng isang bagong pag-asa. Salamat po. Amen.